Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Cancer ay cleanse. Ayan. So, wash your weary spirit clean and take a walk in the wooded glades. Ayan. So, Cancer, it's time to cleanse. It's time to declutter yourself, you know, tanggalin na ang mga negativity sa inyong isip, sa inyong dibdib, sa inyong energy field, negative things, negative energies sa inyong energy field, no, Cancer? So, panahon na para maglinis ka, mag-declutter ka ng inyong sarili, nang sa gayon, you know, you can make room for the new. You can make room for positivity. You can make room for newness, no? Kapag make room na kayo sa sarili ninyo, no? So, this is really, really beautiful. So, we also have transform. Ayan. So, may mga pagbabago magaganap dito sa buhay ninyo. Maaaring personal transformation ang unang gagawin ni Cancer sa ngayon. Maaaring may mga bagay dito, paniniwala siguro, or mga belief system, mga dati ninyong mga ginagawa siguro na sa tingin ninyo hindi naman effective, sa tingin ninyo hindi naman kapaki-pakinabang na, or hindi naman nagdudulot ng magandang sitwasyon sa buhay ninyo, ay maaaring gagawin nyo na ang lahat ngayon para baguhin yan, no? Maaaring gagawin ninyo ang lahat ngayon para yan ay mabago na into the better you, no? Maaring meron ditong pag-i-evolve ng inyong sarili, no? Ang magaganap for some of you. So that is really exciting. We have forbearance. Ayan, do not be deterred by the thorn amidst the roses. Ayan. So, wag kayong patatalo sa kahit anumang obstacles na dadating sa buhay ninyo. Wag kayong susuko, no, sa mga problema, yung ganon. Kasi alalahanin natin, Cancer, na normal na parte ng buhay natin ang mga problema, no? Wala namang journey, walang life's journey na perfect. Walang life's journey na talagang planado lang ang lahat. I mean, yung straight line lang ang lahat. Lagi tayong merong masasalubong dyan na mga humps and bumps along our life's journey. And those are obstacles, those are challenges, those are problems. Normal yun, kasama yun sa life's journey natin. Kasama yun sa soul's journey natin. Kaya, wag na wag tayong susuko. No? Wag na wag tayong susuko. Wag na wag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil habang may buhay, may pag-asa, hindi ba? At lahat ng problema ay may solusyon. Lahat ng obstacles ay merong solusyon. Lahat ng challenges ay mahahanapan natin ng way out. We can always find a way to get around whatever it is na nandyan sa ating harapan. No? Yung mga challenging situations na yan. Malalampasan din natin yan. Lagi lang tayong umangkla doon sa faith natin, lagi lang tayong umangkla, kumapit doon sa hope natin, dahil with that, mas mag-a-attract tayo ng solusyon, mas mag-a-attract tayo ng mga positive situations, positive experiences, ideas na maglilid sa atin kung paano natin masusolusyonan ang mga problema, ang mga obstacles na yan, paano natin malalampasan. Okay? Huwag tayong susuko. Okay? So, what else? We have adapt. Ayan. You will get yourself where you want to be. Ayan. So, napakaganda. Ito yung napakagandang attitude din, no, ni Cancer, na magiging adaptable kayo or magiging flexible kayo. Kaya, with that, no, sa katangian ninyo na yan, makakarating kayo sa kung saan kayo paroroon. Dahil, parang hindi ninyo iindahin kahit may mga problema dyan. Talaga namang hahanapan nyo ng solusyon yan. Hindi kayo mawawala ng pag-asa. No? You will find a way para masolusyonan ninyo ang problema. No? Matututo kayong to live with whatever you have. No? Ano man ang sitwasyon ninyo sa buhay. Matututo kayong sumabay sa agos ng buhay. No? Yung ganon. So, what else? We have beauty. Ayan. So, this is your real beauty. This is your true beauty na maaring ilabas yun na sa ngayon, Cancer. Maaring sa mga sitwasyon ngayon sa buhay ninyo, maaring yan ang
magbubukas ng pinto para ilabas ninyo, i-express ninyo ang totoong kayo, kung sino kayo, kung ano kayo, you know, maaring dito nyo na mailalabas talaga ang ganda ninyo, ang totoong kayo. Maybe this is the time also that you're going to decide to reveal your true beauty to the world. Kasi maaari din na may mga parte kayo ng inyong sarili na itinatago ninyo, na maybe you are not proud of it, or maybe nagda-doubt kayo if the people around you are going to accept, no, for who you are, for what you are, for what you have, yung ganon. Kaya feeling ko ngayon you are going to dare, no, to show the world the real you. Kung ano yung true beauty ninyo, no, yung truth ninyo, maaaring yan ay ilalabas nyo na sa ngayon. Grow, ayan, all flowers must grow through dirt. Ayan, so maybe talaga yung grow at transform na to is magkamag-anak, no, ang mensahe na to. So definitely there's going to be some kind of personal transformation na mangyayari para sa iba sa inyo dito, Cancer. Now is the time talaga na parang pipiliin nyo na lumabas sa inyong comfort zone, lumabas na doon sa kung saan lang kayo komportable, no? Maaring yung transformation na to is going to start on a personal level, on spiritual level talaga, at papunta kayo sa kung saan kayo dapat, no? Maaring there is a powerful pull din dito sa inyo. There's a powerful energy dito na nagpupush sa inyo or nagpupull sa inyo para mag-evolve na kayo into the best version of yourself. Magbago na kayo. Mag-grow na kayo. Mag-thrive na kayo. So, good luck, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Scorpio ay woods. Be like the woods, calm, soothing, mysterious, and full of life. Ayan, kalma lang, no? Si Scorpio, yun ang kailangan ninyong gawin sa ngayon. Kalma lang, maging ano lang kayo, maging chill lang kayo. Huwag kayong, alam mo yun, yung magagalitin, mataas yung temper, yung mga ganon. So, kalma lang. Yun ang kailangan ninyong gawin sa ngayon. Maybe that is what your situation is asking you, no? Teach, inspire others, and let nature be your greatest teacher. Maaaring ang iba sa inyo dito is teacher by profession, no? Maaari din na nagtuturo talaga kayo sa school setting. Maaari iba sa inyo dito online teacher. Maaari din ang iba sa inyo dito ay spiritual teacher. Maaaring ganun din ang ganap. Maybe you're a mentor, you're a life coach, you're sharing or inspiring other people, no? Maybe you're sharing your knowledge, hindi lang academic knowledge para sa iba, but also maybe ang iba sa inyo also is sharing your your wisdom. You're also imparting the the experiences in life, na learnings and life na na-accumulate ninyo over the years. Maaring yun din ang ginagamit ninyo para maka-inspire kayo ng maraming tao, or makapagturo kayo sa ibang tao on how they're going to navigate their lives then, na merong mga sitwasyon na katulad ng inyong mga naging sitwasyon din sa buhay. So maaring nandun kayo sa puntong nag-i-impart kayo ng sarili ninyong liwanag, no? Nagbibigay kayo or nag-share kayo ng liwanag ninyo sa ibang tao so that they can also find their own light. So napakaganda ng mission ninyo ngayon. Retreat, yan. So maybe Scorpio, this is what you need right now. Mag-retreat kayo, magmuni-muni kayo, mag-solitude kayo. So maybe this is what is being asked of your situation sa ngayon. Kasi maaring lagi kayong preoccupied, lagi kayong busy, maaring at some point na-feel nyo na siguro na hindi nyo nakilala ang sarili ninyo dahil sa dami ng inyong ginagawa, sa dami ng inyong inaasikaso. Maybe you are taking care of many people, maaring ang dami pa ninyong obligasyon, responsibilidad, maaring ganon. Kaya, maaring nawawala na kayo sa, sa wish you, kumbaga, no? Yung focus ninyo is just on the external world, pero yung sarili ninyo ay maaring nakakaligtaan nyo na, no? Kaya, you're being asked here to embark on a retreat, mag-solitude kayo, mag-reflection mode kayo, do some kind of introspection, para you can reconnect with your higher
higher consciousness, you can reconnect with yourself. Okay? So, what else for Scorpio? Breathe. Ayan na nga. Kailangan nyo talaga mag-break muna. Take a break. Take a time out and take a breather. No? Scorpio, maring talagang suffocated na siguro kayo ngayon. Pressured kayo masyado siguro sa inyong mga ginagawa. Maring sa trabaho, sa pamilya, sa relationship ninyo. Maaring punong-puno na, kumbaga, no? Punong-puno na ang sarili ninyo para sa lahat ng mga kailangan gawin na sikasuhin at mga kung ano-ano pa, no? Kaya pinagpapahinga muna kayo, pinag-step back muna kayo ng spirit dito so that you can take a breather, no? So that you can relax, you can unload, no? Kung ano man ang mga stress, pressure na meron kayo sa ngayon. Okay, Scorpio? What else? We have grow. Ayan. So, maybe ang iba din sa inyo dito, focusing on your personal development. Maaring ganun din ang ganap dyan. Maari din ang iba sa inyo dito, ready na to get out of your comfort zone. Handa na kayong mag-take chances on something. Maybe handa na din kayo na mag-take risk, no? On something dito. Dahil parang handa na rin kayo na, sige, it's about time na para mag-evolve na din ako. It's about time na sumubok naman ako ng mga bagong experiences, bagong sitwasyon sa buhay, no? So, maaaring may mga ganong ganap din ang iba. Wildflower, live an uncontrolled life, free to grow anywhere and bound by nothing. Ayan, so, parang magiging adventurous ang iba sa inyo dito, Scorpio. That could be related pa rin dito sa grow energy. So, maybe talaga ang iba sa inyo dito, maaaring maglalakas ng loob na, no? Na lumabas na kayo sa comfort zone ninyo. Kaya maaaring susubok na kayo dito ng maraming iba't ibang bagay, iba't ibang sitwasyon, mga even trabaho or career na hindi ninyo sukat akalain na pwede ninyong gawin ay maaring pasukin ninyo, maaring subukan ninyo, no? So, maaring may paglalakas ng loob talaga dito ang iba sa inyo, Scorpio, na gawin ang mga bagay na hindi pa ninyo nagawa before or hindi pa ninyo na-try. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, pauna mensahe ninyo ay humility. Ayan. So, maybe ito kayo ngayon, Pisces. You're really going to be very humble. Maaaring yung humility ninyo dito ang mag-a-attract ng mas maraming tao towards you. Mag-a-attract ng mas maraming opportunity and possibilities sa buhay ninyo sa ngayon. Kasi 'di ba kapag humble ka talaga, very very positive energy ang nilalabas niyan sa inyo. Kaya you may attract good things, good people, good opportunities dito, no? Sa inyo, Pisces. Transform. Ayan, meron transformation na mangyayari dito for some of you, Pisces. This could be personal transformation. Maaring meron ditong pagbabago, pag-i-evolve na mangyayari para sa inyo. Maaring ang iba sa inyo dito ay merong mga gagawing bagay, bagong bagay sa sarili ninyo na you've never done before, you've never tried before. Maaring ngayon gagawin nyo na ang mga pagbabago na yan. Maaring unti-unti nyo nang mag-shift, no? Maaring unti-unti na kayong mag-shift na kung ano man ang mga ginagawa ninyo, no? Pisces, maaari din na matututo na kayo ngayong mag-take risk, no? Sumubok ng mga bagay na hindi kayo sigurado kung ano ang magiging journey ninyo, mga ganon. Renew. Ayan, nature continuously renews itself year after year. So, this is also the time for you na mag-renew din kayo ng inyong sarili, Pisces. Maaring this is a must na talaga. Kailangan na ninyo na magkaroon kayo ng renewal, magpahinga, mag-reflect, magmuni-muni, no?
kasama na yan dito sa transformation energy dahil siguro you're going to figure out ngayon on how you're going to change or create some change sa buhay ninyo, sa pagkatao ninyo or sa mga ginagawa ninyo, sa mga routine ninyo, yung mga ganon. So, you may need to do some kind of reflection, introspection, go deep within para makapag-connect kayo sa sarili ninyo, and with that, you know, you would be able to listen to your soul at magagabayan kayo kung ano ang nararapat ninyong gawin. No? Kung anong klaseng pagbabago ang kailangan ninyong gawin sa sarili ninyo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Pisces. We have wallflower. Ayan. Look for the crack in the concrete to find your way out. Ayan. So, solusyon ang hanapin natin. Kung mayroong problemang kinakaharap si Pisces, solusyon ang hanapin. Solusyon ang pag-isipan natin at wag na tayong mag-focus sa problema itself. Kapag may problema, na-figure out nyo na kung anong problema, 'di ba? Anong pinag-ugatan ng problema. So, it's about time na, no, na mag-move forward na at isipin, hanapin kung ano magiging solusyon sa problema. 'Di ba? Hanapin natin lagi kung ano ang silver lining ng inyong difficult situation. Because kahit sa anumang dark circumstances, even in the darkest circumstances sa buhay natin, meron at meron laging silver lining. Meron at merong positive aspect to it. Kaya yun ang dapat nating hanapin. Yun ang dapat natin na gawing inspirasyon or motivation, no? Para na mahanap natin kung ano man ang pwedeng solusyon na magagawa natin para makalabas na tayo sa kung ano man ang problematic situation, hindi ba? We have present. Ayan. So, this is inviting you to stay in the present, no? I-savor natin, i-embrace natin kung ano ang present moment, kung ano yung mga nag-unfold sa present moment natin, rather than focusing on the past or rather than focusing on the future. Kasi yung past, wala na tayong control over that. That is already done, that is finished, that is already in the past. Pag future naman, we don't even know what is coming towards us, hindi ba, sa future. We don't know kung anong maaring mangyari. We don't know what is at stake later or tomorrow, hindi ba? Kaya parang hindi rin naman tama din, di ba, na mag-focus tayo ng maraming oras doon sa kung ano ang parating. So, the most powerful period in time is the now, the present. Kaya, inimbitahan kayo dito na dito muna tayo, focus muna tayo sa kung anong mga bagay na nag-unfold sa ngayon dahil dito may magagawa tayo. We are going to be very powerful at this time kasi dito may mababago tayo. 'Di ba? Dito makakapag-adjust tayo ng kung anong gusto nating i-adjust. Maaayos natin kung anong gusto nating ayusin, hindi ba? So, what else? We have patience. Wait for the fruit to ripen. Ayan. Practice more patience. Okay? At alalahanin natin na lahat ng bagay nangyayari according to the divine order and timing. Hindi ba? Hindi sa timeline natin, hindi sa oras na gusto natin, hindi sa panahon na ginusto natin mangyari. And sometimes din, no, may mga ginugusto din tayo or ine-expect tayo na mangyari na inaasahan nating mangyari na sa eksaktong form na gusto natin mangyari. Pero hindi naman ganun ang ganap, hindi ba? It's still the divine universe dictating kung ano ang para sa atin. Kasi siya nakakaalam kung anong divine plan niya para sa atin. Siya yung nakakaalam kung ano ang best para sa atin at a certain time. Kaya minsan, kailangan lang din natin talaga na magpasensya. Kailangan lang din natin na maghintay. Kailangan din natin na mag-surrender sa Kanya. I-surrender na lang natin sa Kanya kung ano man yung mga problema natin, ano yung mga gusto natin, hindi ba? Dahil with that, mas makakaasa ka na bibigay sa iyo kung ano talaga yung best para sa iyo. Makakaasa ka na kung ano yung para sa iyo at a certain time. What is meant to happen, what is meant to be yours at a certain time. Yun talaga ang ibibigay niya. Yun talaga ang mangyayari. Kaya sometimes, we just need to surrender, no? At magpasensya tayo. Kasi hindi nga lahat ng gusto natin ay mangyayari. Hindi ba? Kaya, habang naghihintay tayo, no? Be patient at
sumunod tayo sa kung ano ang gabay niya. Lagi tayong makinig sa intuitive messages niya, sa mga divine guidance, because it will always lead us to what we need to do, to where we need to be at a certain time. So, good luck, Pisces, and that's all for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.